Panoorin mo ang bago huli ang lahat. Saan kaya napupunta ang agos ng nawawalang ilog? Bata, bakit mo ako sinusundan sa gitna ng kagubatan? Gusto ko lang pong malaman kung saan talaga napupunta ang ilog na ito. Hindi ito nawawala. Ito ay pauwi na. Ngunit saan nga ba ang tahanan nito? Narito, sa munting bukal na ito, matatagpuan ang tunay na uwi ng ilog. May mga lugar sa ating bayan na tila ordinaryo lamang sa ilalim ng araw. Ngunit pagsapit ng gabi, may mga lihim silang ayaw ipakita. Halika, apo. Umupo ka muna. May isang kwento akong nais sabihin sa iyo ngayong gabi. May isang ilog noon na hindi tulad ng iba. Dahil tuwing kabilugan ng buwan, ito ay nawawala. Sa Baryo Malinaw dumadaloy ang ilog Amihan. Sabi nila, ang tubig nito ay sumusunod sa hangin. Hindi lahat ng kwento ay kailangang paniwalaan, pero hindi rin lahat ay dapat pagtawanan. Saksi ang gabi sa pagkawala ng tubig na tila hinihigop ng mismong kalupaan. Tandaan, hindi lahat ng nawawala ay tuluyang naglalaho. At hindi lahat ng nakikita ay ang buong katotohanan. Maraming tao na ang nakalipas. May isang maliit na baryo na tinatawag na Baryo Malinaw. Napapaligiran ito ng kagubatan at matatandang bundok. Sa gitna ng baryo ay dumadaloy ang isang ilog na tinatawag na Ilog Amihan. Malawak ito, malamig ang tubig, at ayon sa matatanda, hindi kailanman natutuyo ang ilog. Lola, bakit po tinawag na Ilog Amihan? Dahil sabi ng matatanda, ang tubig nito ay sumusunod sa hangin. Totoo po ba? Hindi lahat ng kwento ay kailangang paniwalaan. Pero hindi rin lahat ng kwento ay dapat pagtawanan. Lola, matagal nang nawawala ang ilog tuwing kabilugan ng buwan. Bakit po? Hindi ka unang nakakita niyan, Boyet, dahil may utang ang baryo. May mga bagay na kapag inalagaan mo, mananatili. Kapag inabuso mo, maaring kunin muli sa'yo. Dati ay may isang dalagang nagngangalang Amara, ang tagapangalaga ng tubig. Kung nawawala ang ilog, saan ito pumupunta? Bakit mo ako sinusundan? Hindi ito nawawala. Ito ay umuuwi. Saan po? Dito, hindi lahat ng lihim ay kailangang buksan. Dahil minsan, ang taong naghahanap ng sagot ay kailangang handang tanggapin ang katotohanan. Habang naglalakad si Boyet, biglang nagbago ang paligid. Mas tahimik, walang kuliglig, walang hangin. Tanging tunog lamang ng tubig. Nakita niya ang isang lumang pamayanan, mga lumang bahay at mga abandonadong kagamitan. At sa gitna nito, isang malaking puno. Sa ilalim ng puno ay may mga bato na may pangalan ng mga dating taga-baryo. Nakita ni Boyet ang pangalan ni Amara. Dito nalaman ni Boyet ang tunay na kwento. Si Amara ay hindi diwata o multo. Isa siyang ordinaryong babae na unang nagprotekta sa bukal. Nang dumating ang tagtuyot, iniligtas niya ang baryo. Ngunit nang mamatay siya, nangako ang mga tao na aalagaan nila ang kagubatan. Lumipas ang maraming taon at nakalimutan ang pangako. Kaya ang ilog ay naging paalala. Tuwing kabilugan ng buwan, bumabalik ang tubig sa bukal kapag muling nirerespeto ng mga tao ang kagubatan. Kaya hindi talaga nawawala ang ilog. Hindi, ang nawawala ay ang alaala ng tao. Pagbalik ni Boyet sa baryo, napansin niyang maraming puno ang pinutol. May basura sa ilog. Tinipon niya ang mga kabataan at ikinuwento ang kanyang nakita. Sa una, walang naniwala. Ngunit nang dumating ang gabi, muling nawala ang ilog. Sa pagkakataong iyon, lahat ay nakakita. Hindi na ito maitatanggi. Nagtipon ang buong baryo at nagsimulang linisin ang paligid. Ang pangakong hindi dapat kalimutan. Buong magdamag naglinis ang mga tao. Nagtanim sila ng mga puno at inalis ang mga basura. Hindi natin kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya nating baguhin ang ginagawa natin ngayon. Kung ang ilog ay nagbibigay ng buhay, dapat din natin itong bigyan. Ang ilog ay bumalik. Sumikat ang araw at mula sa malayo ay may narinig silang tunog ng tubig. Unti-unting lumitaw ang malinaw na agos. Mula sa bukal, bumalik ang tubig sa dating daanan, sa mga bukirin at sa gitna ng baryo. Bumalik ang Ilog Amihan. Hindi ito milagro na kailangang katakutan. Isa itong paalala na ang kalikasan ay may hangganan. At mula noon,
Hindi na muling itinuring ng mga taga-baryo Malinaw na basta tubig lamang ang ilog. Ito ay naging alaala at pangako. Siguro, marami sa atin ang may sariling ilog. Isang bagay na matagal nang kasama sa ating buhay. Kaya nakakalimutan nating mahalaga pala ito. Alagaan natin habang may panahon. Dahil hindi lahat ng nawawala ay madaling maibabalik. Ang kalikasan ay hindi pag-aari ng tao. Tayo ay tagapag-alaga lamang. Hanggang sa susunod nating kwento. Magandang gabi, mga apo. Bawat kwento ay may lihim. Bawat lihim ay may aral.